Noon, ang Panginoong Diyos ay nangako. Nangako na ililigtas niya ang kanyang kawan. Ezekiel 34:22, kaya't aking ililigtas ang aking kawan at hindi na sila magiging samsam at ako'y hahatol sa tupa at tupa. At noon na dumating ang Panginoong Hesus, ay ginagarantiyan niya na hindi lang ililigtas bagkus pinanako ang ibibigay sa kanila ang kahariang ipinangako. Lucas 12:32, huwag kayong mga takot munting kawan sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Alam niyo ba kung kailan magaganap ang pagbibigay ng kaharian sa munting kawan? Sa araw po ng pagdating ng anak ng tao o ang pagdating ng Panginoong Hesus muli. Mateo 25:31-34, datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kaniyang kalawalatian at titipunin sa harap niyang lahat ng mga bansa. At ilalagay niya ang mga tupa sa kaniyang kanan. Kung magagayon sasabihin na hari sa na nasa kaniyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sa makatuwid, ang munting kawan na iligtas ng Diyos na pagkakaloban na ibigay sa kanilang kaharian ay ang mga tupa na nasa kanan na siyang mga tupa ni Jesucristo na napapaloob sa kawan na siyang kawan ng Diyos ayon kay Pedro 5:2 na kung bakit pinagsamang salitang kawan ng Diyos, mga tupa ni Jesucristo, sa wikang Ingles ay ang flock of God, the sheep of Jesus Christ. At para sa kalaman ng lahat na itong kawan ng Diyos, mga tupa ni Jesucristo na napapaloob, ay hindi po ito mga hayop na inaakala ninyo. Ito ay mga tao. Ezekiel 34:31, at kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya po, huwag po kayong magagalit, hanggang wala kayo sa loob o hindi kayo kaanib sa kawan ng Diyos at kayo'y kaanib pa sa iba't ibang sekta o relihiyon, ay hindi ka po matatawag na mga tupa ni Jesus. Bagus kung ano ang pangalan ng relihiyon mo, ay iyon ang pagkakakilanlan at ang tawag sa iyo. Kung ikaw ay kaanib sa relihiyong Sabadista, itiyak hindi ka matatawag na tupa, bagus ikaw ay isang Sabadista sapagkat doon ka sa kanila naaanib. Ganon din po kung ikaw ay kaanib sa relihiyong Mormons, ang tawag ng mga kaibigan at kakilala mo kung ano ang relihiyon mo, itinitiyak ay di mo sasabihin na Sabadista ka. Bagkos ang sasabihin mo ay isa kang Mormons at lalong tiyak na di ka matatawag na tupa ni Kristo dahil hindi ka naman kabilang sa relihiyon naming mga tupa ni Jesus. Bagkos tiyak ang isasagot mo ay ang tawag sa iyo ay Mormons. Kaya po mga kaibigan, lalong-lalo na doon sa nagsusuri pa ng tiyak na kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, habang hindi pa dumarating ang muling pagbabalik ni Jesus, ay dapat mapaloob ka na sa kanyang kawan upang sigurado na maging kaanib ka na at maging tunay na tupa. Kung ikaw ay nasa loob na po ng kawan, hindi po yung nasa loob ka ng ibang relihiyong inahaniban mo ayon dahil ang tunay na tupa ay nasa loob po ng kawan. Juan 10:16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman danlin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor.